Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po. Bigyan ko lang ng komentaryo itong isang DDS na guro na nagmamagaling at akala mo kagalang-galang at marunong rumispeto, siya pala itong bastos at walang galang. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Ang sinabi ni Claire Castro, minsan daw ang mga teachers ang nagtuturo sa mga bata na maging walang modo. Tingnan mo, sa umpisa pa lang ng banat niya kay Yusek Claire Castro, tinawag lang niya itong Claire Castro, di man lang sinabing Yusek o Undersecretary Claire Castro bilang paggalang sa isang opisyal ng gobyerno. Diyan pa lang malalaman mo na bastos itong DDS na guro na ito. Halika, pakinggan pa natin ang mga birada nito. Grabe! Di ba? Deserve ba ng mga teachers natin yan? Nag-aaral ako elementary, high school, college. Never ako naka-encounter ng teacher na nagturo sa mga bata na maging walang modo ka. Tingnan mo mga tirada niya, sinabi daw ni Yusek Claire Castro na tinuturuan daw ng mga teacher maging walang modo ang mga bata. Banangag yata itong teacher na ito o mapanlin lang kasi wala naman sinabing ganun si Yusek Claire Castro. Ay naku, kung mapakinggan ito ng iba, abay, mabubudol niya talaga at maniniwala sa mga pinagsasabi niya. O sabi pa niya na nag-aral daw siya ng elementary at high school pero never daw siyang naka-encounter na guro na tinuruan ng mga bata ng pagiging walang modo. Nakuhoy, DDS na guro, sa pag-uugali mo palang na punong-puno ng kasinungalingan, di ba patunay yan na wala kang modo? O gagto? Yes, there are teachers who become strict and sometimes students intend na maging rebellious. May mga student na iba ang pagtanggap sa pagiging strict ng mga teachers. The teacher's intention is to discipline the student. Pero hindi mo dapat sinisisi ang mga teachers sa reaction ng student because we are individuals. May mga estudyante na tinatanggap ang pagiging strict ng mga teachers and they accept that positively. Pero may mga bata na iba ang takbo ng utak and they become rebellious. Pero never ako naka-encounter na teacher na tinuturuan ang mga estudyante na maging walang modo. Claire Castro, tinuruan ka ba ng teacher mo na maging walang modo? Kaya ganyan ka umasta ngayon? Pangalanan mo yung teacher na nagtuturo na maging walang modo ang mga estudyante so that we can do some disciplinary action sa mga teachers na yan. Pero if you put in general that teachers teaches students na maging walang modo, unfair yun. Unfair yun sa mga teacher. Tinuturing namin sila ang pangalawang magulang. And then you tell us na sila mismo ang nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo? Ikaw yung walang modo sa pagsabi niyan. Sino ba ang teacher mo na nagturo sa'yo na maging walang modo ka? Ha? Pangalanan mo yung teacher na saan mo kinuha yung data na yan? Ikaw di ko na kailangan itanong kasi nakikita kong walang modo ka. Bastos kang guro. Nagba-vlog ka ng puro kasinungalingan. Napansin nyo ba, doon sa picture na ipinakita niya, nakalagay doon na lahat ng guro, ang sinabi lang ni Yusek Claire Castro sa press con niya, yung ibang mga guro. Hindi niya sinabi na lahat ng mga guro. Grabe manlin lang itong guro na ito. Nakakalungkot na yung administration, na-realize siguro nila na hindi na nila pwedeng isisi to sa mga Duterte. Naghahanap sila ng masisisi. And they are blaming the teachers for this shooting incident. Hindi daw pwedeng isisi sa mga Duterte yung nangyayaring shooting incident sa mga eskwelahan. Itanong mo nga muna sa sarili mo ha, walang modong teacher. Sino ba may gawa ng kaguluhan sa Pilipinas? Yung walang habas na pagpatay sa mga inosenteng kababayan natin na umabot pa sa higit 30,000 ang namatay. Kaya nga si Duterte ngayon nasa The Hague kasi kinasuhan siya ng crimes against humanity. Baka di mo alam yon o nagbubulag-bulagan ka lang. Nakakabahala na yung gobyerno na to because if they will not recognize the problem,
Paano nila i-resolve ang problema kung puro sila turo ng turo? Nakakabahala na daw yung ginagawa ng gobyerno. Mas nakakabahala nga yung ginagawa mo dahil binabago mo ang mga sinabi ni Yusek Claire Castro at nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Anong mangyayari sa Pilipinas kung bawat problema ng Pilipinas ituturo sa mga Duterte, ituturo sa mga teacher, sisisihin ang tubig baha, sisisihin ang tao dahil dumami ang basura? Nasaan ang inyong accountability? Ano ba ang ginawa ninyong hakbang para mapigilan yan bago nyo sisihin yung mga teacher, bago nyo sisihin yung mga tao, bago nyo sisihin yung baha ni Nana? Turo daw ng turo ang gobyerno. Pinapalabas niya na lahat ng kaguluhan may sinisisi ang gobyerno. Naku, tinagurian kang teacher pero sinungaling ka. Sige nga, hinahamon kita. Maglabas ka nga ng video na sinabi ng gobyerno na sa mga Duterte nila, sinisisi ang mga kaguluhang nangyayari sa Pilipinas. Sige nga, maglabas ka. Kung wala kang mailabas, sinungaling ka. Ninanakaw nyo ang pera, wala kayong ginagawa, nagpapababaya kayo sa mga dapat nyong gawin, hindi kayo nagtatrabaho ng maayos, tapos sisisihin nyo ibang tao? Ninanakaw daw ang pera. Hoy gurong sinungaling, natatandaan mo ba ang Pharmaly, ang PhilHealth, at Magnetic Lifter? At sino ba ang unang nagpa-imbestiga ng flood control anomaly? Di ba sina Congressman Andaya? Na bali-balita daw pinatay at pinalabas lang na nagpakamatay. Hindi daw nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno. Nakita mo bang nagtatrabaho si Sara Duterte? Puro pasyal lang sa ibang bansa ang ginawa. Tapos babalik sa Pilipinas, kunwari magtatanim ng puno. Pero photo ops lang. Naitanong mo na ba kung nakailang biyahe na sa ibang bansa si Sara Duterte? At saka latagan mo nga kami kung anong mga programa ang mga nagawa ni Sara Duterte bilang Vice Presidente at lalo na nung DepEd Secretary pa siya. Alam nyo, ang mga ganitong klasing tao ay mapanganib sa lipunan. Nagpapakalat ng kasinungalingan at binabaligtad ang mga gawain ng mga idol niya sa pamahalaan ni PBBM. Tandaan nyo lagi mga kababayan, huwag kayong magpapaloko sa mga ganitong klasing tao at higit sa lahat, huwag kayong magpapabudol